Oh, at good news mga ka-DDS dahil si PRD naging ano na naman, naging top na naman po siya sa survey. Mantakin mo nagtatap si PRD sa survey pero ayaw naman yan yung politika. Oh, partida pa yan, hindi pa nangangampanya yan ha. That being said, tingnan natin itong balita na to. Ex-President Duterte nangunguna pa rin sa survey ng napipisil na kandidato sa 2025 polls. Piling nangunguna sa posibleng senatorial candidate si 2025 elections former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tangere, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.96% noong December 2023 survey. Pumangalawa naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 56.96%. Bagyang bumaba ito kumpara sa... tingnan nyo. Number 1, si PRD. Number 2, ang lakas ni Erwin Tulfo. Erwin, malakas ka naman. Naiwanan mo na si Tambaloslos. Wala na maitutulong sa iyan. Baka si Tambaloslos pa yung yung maging dahilan ng ng pagbagsak mo sa politika. Oo, kaya kung ako sa'yo, Erwin Tulfo, medyo umiwas-iwas ka na dyan kay Tambaloslos. Tapos si Tito Soto. Nako, number 3. Malakas naman talaga yan. Itbulaga yan eh. Tapos si Christopher Bongo, number 4. Abay, tingnan mo naman yung number 5. Yung number 5 mga bossing, si Isko yung budol. Sabi ni Kaloy Roy, yung budol. Pero naka-hashtag siya, palagay. Alam ko na. Ayun talaga ang nag-confirm na si Bobol Lipunan aka Kaloy Abnoy ay bading. Alam niyo kung bakit? Kaya hashtag Iskonian siya. Hindi man niya binoto si Isko, crush naman niya. Yun na yun ha. Ako na ang gumawa ng istorya. Bakit may hashtag siya dun? Hashtag Iskonian. Iskonian kasi siya dahil si Isko, crush niya. Sobrang pogi ni Isko. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, tama kayo dyan ha, Drogon. Si Senator Bongo ay nasa number 4. Siya ay tahimik lang sa umpisa. Talaga. Sabi nga, hayop ka. Don Romeo. Totoo yan. Galit siya kay Isko dahil budol. Pero hashtag Iskonian siya sa kanyang YouTube channel. Okay, so that is because Isko Moreno is so pogi na kinalimutan ni hindi man niya hinashtag si BBM at si Marcos Sr., si Isko na i-hashtag niya sa kanyang channel. Ayan, congratulations Duterte. Ikaw naman Tulfo, di ko alam kung ano sinisinghot-singhot mo kay Romualdez. Tigil-tigilan mo na. Tigil-tigilan mo na, malakas ka na. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagdikit-dikit dyan 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III, pang-apat si Senator Christopher Bongo, at pang-5 si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Diba? At 45.4%. Si PRD 62%. So nung December, nung mga panahon na sinisiraan sila, at 60.96 lang, rounded off 61%. Pero January 62% na. Dako, baka mahimatay si Franz Castro nito. Kahit mo lahat ng ginawa niya ng paraan para masira ang mga Duterte. Wala na siyang immunity. Sa dami ng akusasyon nila, wala na siyang immunity dahil di na siya presidente, pero ang naisampang kaso, grave threat. Pang-anim, si dating Senador Manny Pacquiao,
Pang-7 si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pang-8 si Senator Pia Cayetano. Ito, napakaganda nito. Number 6, si Manny Pacquiao. Aba, syempre, number 7, si Bato de la Rosa. Alam naman natin, atin yan, DDS yan. Oy, si Pia Cayetano, sabi ni sabi ni Kaloy Abnoy, mga DDS Cayetano daw tayo Oy, number 9, si Amy Marcos. Nako. Ay, ito ang gusto ko, si Doc Willie Ong. Sana by next month, si Doc Willie Ong nasa number 7 na, Oh, ilagay nyo na sa number 7. Hindi ba? Ayan, sabi nga nito, roasted si Kaloy. Sa clapback ni Jojo, he used the hashtag Iskonyan to gain traction and engagement from Isko, who are also majority DDS supporters. True. Masyado kasi kayo nakafocus doon sa 1.8 million na bumoto kay Isko Hindi naman totoo yun, alam naman natin Hindi totoo yung 1.8 million na yun, style nyo. But anyways, tapos na yun. Ang importante, ipinakita ni Bagong Lipunan kung gaano niya ka-crush si Isko. So ayan na, number 10, si Doc Willie Ong, palakpakan. Next. Pang-9, si Senator Amy Marcos at pang-10, si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11 to 15 position naman, ayan parang awa nyo na, nasa 14 si Leni Robredo. Huwag kayong masyadong kumpiyansa dyan, malakas yan. Kasi solid ang 14 million voters niyan. Alam nyo naman na malakas to si Leni Robredo, nasa number 14 lang yan sa ngayon, pero I'm sure malakas na malakas yan. So wag nyong niya, papasok yan sigurado. Kaya talagang galingan natin ang pangangampanya, mawala yan. Tinan mo sa mga nandito, wala kang makikita na wala kang makikita doon sa top 12 Wala kang makikitang oposisyon, napakaganda nun. Ito si Francis Tolentino, paakyatin pa natin Si Lito Lapid, pagpahingayin na natin yan. Pero okay na yan, kesa makapasok si Leni Robredo. At syempre si Ping Lacson, malakas din yan, bubulusok din yan. Si Leni Robredo, bumaba siya bumaba siya ng at least 70%. Ayan. Ay, grabe naman si Nanay Morning Dew. Nanay Morning Dew, thank you very much I love you very much. Thank you Nanay Morning Dew for always supporting. Ang saya-saya mo siguro ngayon Nagpapasikat ka Porket nanonood si Zach So ayan pataasin pa natin si Isko nasa number 5, lagay natin sa number 2. Si Tulpo ilagay lang natin sa 3, pwede na. Tapos ito si Ben Tulpo, si Robredo, si Lacson, wag na natin isipin yan. Si Lito Lapid, pwede nyo nang ipalit dyan si Lacson. Si Ben Tulpo, wag na natin iboto. Grabe naman yan, 3 na silang Tulpo. Ervin Tulpo, Rapi Tulpo, Ben Tulpo, nandoon na sila sa Senado lahat. Sobra naman yun, baka gawin na nilang bahay yung Senado na yan. Okay na yung 2, grabe naman yung 3. Sobra may 3, history yun pag may 3 magkakapatid. Baka mamaya tumakbo pa si Montulpo, putya 4 na sila dyan Tapos baka pati sino yung kapatid nilang babae, yung nung nakaraang administrasyon nagkaroon ng kaso? Putya baka maging 5 yung Tulpo sa Senado, wag naman Wala si Tamba sa survey, wala. Sa presidente siya. Sige, tinan pa nga natin kung meron pa sila ipakikita, 15 pa baba. Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, former President Leni Robredo at former Senator Panfilo Ping Lacson. Ang 2025 Tangere Senate Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent app. Yan, napakaganda ng balita na yan Isa lang dilawan na nakita natin. Napakadali ng lusawin yan. Parang awa nyo na malakas yan, pero pilitin natin wag makapasok yung mga yan. Application na may 2,400 participants.
Di ba? Congratulations. Top 5. Ayan, kay Isko, kay Erwin Tulpo, kay PRRD, kay Bato, ay hindi pala, kay Bongo. Congratulations sa inyo. At saka kay kay Cayetano, muntakin mo si Pia Cayetano nasa top 5 ba? Napakahusay. So again, it's a small victory for us. Syempre malayo pa naman ang eleksyon, pero pag nakikita natin na ganyan, baka pwede si PRD ay ating hikayatin na tumakbo.